Ngayon, mga Ochero, tingnan natin yung kay Sara. Kay Sara itong nasa ilalim. Itong pinaka-ilalim. 10 percentage points ang binawas. From 60% noong 2024 to 50% nitong November 2024. Sino ang naglaglag kay Sara? Visayas. Mukhang mahahati na ang Visayas. Ang Mindanao, baka nag-expand na sila ng survey ngayon. Interestingly enough, negative 13 ang Mindanao sa survey ng publiko, ng Pulse Asia. Although malaki din kay PBBM, negative 12. Okay lang yun. Okay lang yun. Bakit? Alam naman nating ayaw ng Mindanao kay PBBM eh. Okay, ano bang balita? Kasi kahapon, mga Kochero, well, alam naman natin for the past few days na fineflex ng mga DDEBs si Sara dahil nga sa survey ng Publicus. At sinasabi nila na, uy, si Sara highest rated na naman. Siya na naman ang may pinakamataas sa survey. Siya na naman ang pinakamalakas. The beast among the rest. Oo, ganun. The beast daw siya. The beast! O, totoo, hayop talaga siya. The beast talaga. But anyway, tingnan natin yung survey. Kasi, matagal ko na ho itong napapansin. Ito nga, balikan natin yung sa Publicus. Ito yung niyayabang ng mga DDFs. VP Sara approve at pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. O, yun ang sabi. 37% approval rating, 31% trust rating, at siya ang may pinakamataas sa lahat. O, yan. Pangalawa si Chis Escudero. And then, actually, pareho sila ni Sara. Mas mataas lang ang trust rating ni Sara Duterte. 31%, 26%. So, ito yung binibida nila. Alam nyo, matagal ko na ho itong sinasabi. May problema ho kung paano ikinakalat ng mga DDFs o kung paano nila ini-interpret ang mga survey. Kasi, ginagawa nilang ranking. Hindi naman yan intended to be a ranking system. Ranking, huwag sabihin, may first, may second, may third. You know yung ranking. Hindi ho siya ranking. Ang survey po, hindi ho yung ginagawa para sa ranking. Ang survey po na ganyan, pinag-aaralan to para sa trend. Ano ho yung pinagkaiba? Yung ranking ho, mga Kochero, tinitingnan mo kung sino yung pinakamataas, pinakamababa. Yun yung ranking. Yun yung ginagawa ng mga DDEBs. Kaya ho fake news. Hindi ho ganun ang pag-interpret ng ganitong klaseng survey. Meron nung hiwalay na survey para sa ranking. Hindi ho ito yun. Ito pong survey na ganito, ginagawa para makita mo ang trend. Ano ho yung trend? Ano ang pananaw ng tao noong nakaraan sa ngayon. Yun. Itong ranking na to ginagawa nila para makapag-kondisyon ng utak ng taong bayan. In short, bine-brainwash nila ang sambayanang Pilipino para papaniwalain tayo na si Sara Duterte ang pinaka-pinagkakatiwalaan. Pero, hindi nila sinasabi yung katotohanan. Na si Sara Duterte ang biggest loser sa kanilang lahat. Bakit biggest loser? Siya ho ang may pinakamaraming bawas pagdating sa survey. Ngayon, alam natin kay Publicus, alam natin na si Maltik ang mayari niyan, si Malutikia. So, I'm not sure if there is hindi ko naman sinisiraan yung kumpanya niya, pero I would like to believe na hindi sila bias, na neutral sila. Gusto kong isipin. Pero dahil DDS kasi si Maltik, ang hirap, di ba? Ang hirap eh. Masyadong involved si Maltik sa politika eh. So, tsaka very partisan si Maltik eh. So, hindi natin alam kung paano na-impluwensya ang itong survey na to. Pero, mga Kochero, merong mga survey na hindi involved sa politika. Yung ang ginagawa lang talaga nila ay mag-survey. Yun lang. Wala silang ginagawa. Yun lang talaga yung trabaho nila. Actually, si SWS pa nga, mapolitika pa yan eh. Ang maganda na lang gawin, mga Kochero, wag ko tayong bumasa sa isang survey. Tingnan ho natin lahat. Kasi lahat naman yan may killing eh. Lahat sila may bias. So, ang gawin na lang natin, tingnan natin yung resulta nung kanilang mga survey. So, kung kay Sara, tumaas, ito kay Publicus, tumaas si Sara, malaki rin ang ibinaba niya. Tingnan pa natin sa iba. Ito kahapon, mga Kochero, naglabas si Pulse Asia naman kahapon. Punta muna tayo sa performance rating. So, tingnan natin yung sa survey ng Publicus. Tingnan nyo naman. Huwag natin tingnan yung ranking, mga Kochero, kasi yung ranking is the wrong interpretation of the survey. Tingnan ho natin yung trend. Kung nung nakaraan ba, mas mataas o mas mababa si Sara, si Presidente, kumpara ngayon. Noong September 2024, mas mataas si PBBM. Kita nyo naman. Ito si PBBM sa taas. Ito kay PBBM to, papakita ko sa inyo. Yan. Kung noong nakaraan, September 2024, mas mataas si PBBM. Bumagsak ba siya? 48 percentage points. Bumagsak siya. 2 puntos. Significant or insignificant? Insignificant. Hindi ho malayo ang ibinaba niya sa survey. Ibig sabihin, stable. Walang pagbabago. Bumaba man, maliit lang. Ngayon, mga Kochero, tingnan natin yung kay Sara. Kay Sara itong nasa ilalim. Itong pinaka-ilalim. 10 percentage points ang binawas. From 60% noong 2024 to 50% nitong November 2024. Significant ang 10 percentage points.
Usually kasi mga kotsero, pag lumampas ka na sa 3, lumampas ka sa 5%, 3 to 5%, pag lumampas ka na nun, significant na yon sa survey. Kung si PBBM, stable, plus 2 minus 2, taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Kay Sara, hinart attack, mataas, bumabang ganun. At hindi ito ang first time. Simula January, up to today, steady decline si Sara Duterte, pababa siya ng pababa sa kanyang performance rating. Nag-iiba lang, alam niyo mga kotsero, nag-iiba lang kay Publicus. Bumababa, pero maliit-liit. Mga 2%, 3%, 4%, pero bumababa. Bumababa, as in steady pababa. Anong ibig sabihin? Si Sara ang biggest loser pagdating sa survey ng Pulse Asia. Kasi tinan nyo, kay Cheese Escudero, 7%. Kay Martin Romualdez, 7%. Si Sara, 10% sa performance rating. Siya ang biggest loser. Kahit balikan nyo lahat ng survey sa lahat ng quarter. First quarter, second quarter, third quarter, tapos itong fourth quarter. Makikita nyo yung trend kay Sara pababa. Legit ho yan. Wala akong wala akong bola yan. Kaya nga dinadaanan lang ng mga DDM sa maling pag-i-interpret eh. Sinasabi nila na highest rated. No, mali pong interpretasyon yun. Hindi ho ganyan ang takbo ng approval at trust rating ng mga survey. Ini-interpret siya sa pamamagitan ng trending. Kung may bar graph ka, si Sara, pag ganun, pababa talaga siya, pababang ganun. Yun ang tamang basa niyan. So, ngayon mga kotsero, between the two, sa gitna ni PBBM at saka ni Sara, kung pagkukumparahin natin, sino ang mas stable? Mas stable ang rating kay PBBM. Bakit? Kasi maliliit lang yung increments ng bagsak eh. Hindi significant yung changes. 2%, 3%, minsan nagpa 5%. Sa Publicus, meron siya 7%. Significant yun. Malaking bawas yun. Pero, in general, pag titignan mo lahat ng surveys, kay Publicus, kay Pulse Asia, kay Okta, kay SWS, very slight lang ang changes kay PBBM. Kay Sara ang mga malalaki. Meron pa nga siyang 17% eh, sa trust rating. 17% ang ibinawas. Ganun no kalaki. Ito yung sa performance rating. Approval pala to. Approval na pala tawag. Sorry. I stand corrected. Approval rating pa rin pala ang tawag. Tignan natin kung saan malakas ang bawas, ang pinakamalaking bawas nilang pareho. Ito by region. Sa NCR, halos walang change. NCR, halos walang change. Luzon, dumagdag pa si BBM plus 4. Si Sara, negative 6 ang ibinawas. Kaya ang laki. Significant yan, mga kotsero. Significant yan, negative 6. Bakit? Kasi lumampas ka na sa margin of error na plus minus 5 eh. Although yung increase si PBBM dito, we have to admit, it's only plus 4. So, hindi naman significant. Steady lang, steady. Sino ang naglaglag kay Sara? Visayas. Mukhang mahahati na ang Visayas. Mukhang kumakalas na ang Visayas sa mindset ng Mindanao. Yun, no? Negative 20. Laki niyan. From 71% to 51%. Interestingly enough, ang Mindanao, baka nag-expand na sila ng survey ngayon. baka hindi na lang sa Davao City ang survey. Baka medyo nag-expand sila ng survey sa ibang parte ng Mindanao. Kasi negative 13 ang Mindanao sa survey ng publiko ng Pulse Asia. Although malaki din kay PBBM, negative 12. Okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Bakit? Alam naman nating ayaw ng Mindanao kay PBBM eh. Alam naman natin yun eh. Pero kay Sara, baluarte ng Duterte yan ah. Mindanao. What does that mean? Dalawa lang yan. Kasi dati duda, di ba sinasabi ko sa inyo, duda ako sa survey ng Mindanao. Either nag-expand na yung survey at mas marami ng mga taga Mindanao ang nakakuha ng survey at marami sa Mindanao ang ayaw kay Sara, or itong pinakamasakit mga kotsero, kung ito ang sitwasyon, kung sa Davao City lang sila nag-survey at nag-negative 13, alam mo na, pati Davao ayaw na rin kay sa mga Duterte. Yun ang masaklap. Ayun, mas maganda pa sa imahe ng mga Duterte kung kumalat ang survey, mas marami mga taga Mindanao ang na-survey, kaya mas mababa yung score. Pero kung Davao City lang tong sinurvey, or kahit majority na lang, majority ng mga taga Davao City ang sinurvey, masamang balita to para sa mga Duterte. Ibig sabihin niya, nawawala na ang kapit nila sa Davao City. Kasi baluarte nila to eh. Tapos, ito yung sa approval rating. Okay, baba tayo sa trust rating. Yan. Ito, trust rating na to guys ha. Trust rating. Ayan, trust. Ano sabi sa trust rating? Kay PBBM, from 50%, 47% ngayon. Ano ibig sabihin? Bumaba siya ng 3 puntos. Stable pa rin. Ngayon, tingnan kay Sara. Tchanen! Minus 12%. Ang laki yan. Double digits, guys. Tiwala na to ha. Trust rating na to. From 61% to 49%. Mga kotsero, pwede na natin sabihin, majority ng mga Pilipino ay walang tiwala kay Sara Duterte. Anong ibig sabihin? Mga kotsero, 49%. Ano ba ang majority?
Kapag maghahatian, ano ang majority? 51%. Anong score ni Sara? 49. Oo, 49 yung nagtitiwala. 49 yung nagtitiwala, 49%. So ano ibig sabihin? 51% ng mga Pilipino ay wala ng tiwala kay Sara Duterte. Legit na to. Pwede na natin sabihin, si Sara Duterte ang worst, least trusted Vice President ng Pilipinas.